Gusto po bang magbigay ng reaksyon ng Malacanang dito? Hindi po natin ninais na maging probinsya ng kahit anuman. Dahil po tayo ay isang independent country. Hindi po natin ninais na maging probinsya din po ng Fujian, China. Never natin inisip yan na maging probinsya tayo ng anumang bansa. Nagpapatupad lamang po tayo ng batas at kung yun po ang sinasabi po. Okay, tanggalin ko na. Tapos na yun guys, no? Tapos na yung video na yun. So ngayon naman mga kaibigan, no? Tingnan natin yung to 6 minutes lang to, no? Tingnan natin ngayon mga kaibigan yung hearing. RA 9851 At comment- or our own local law. We follow the process, ma'am. Thank you. So that's correct. On the same day, if I may proceed, Yeah, the President documentuhan also said, natin I do guys, not see what its jurisdiction is, referring once again to the ICC. Can we bring back the video? I think there is a statement there. I feel that we have in our police and judiciary a good system. We do not need assistance from any outside entity. Again, as part of the executive department, you have subscribed to this view, I assume. Yes, madam. So to clarify, the statement means that the President was not recognizing the jurisdiction of the ICC over the crimes allegedly committed by the former President. Is that correct? We do not recognize the jurisdiction of the ICC over our country. What we recognize is the jurisdiction of the ICC over individuals who may have violated international humanitarian law by committing murder and other heinous crimes. If I may, I think the President was referring to the jurisdiction of the ICC over crimes, specifically crimes committed by PRRD. Isn't that so? Can you rephrase your question, ma'am? Well, you said that while the ICC has no jurisdiction over the Philippines as a state, it maintains jurisdiction over individuals and crimes under Yes, the ma'am. international humanitarian order. Yes, ma'am. Right. What the President said is that there is no jurisdiction over the crimes committed by the former President Well, because we have a functioning police and judiciary system. Unless you submit that we don't. submit that we don't what, ma'am? That we don't have a functioning police force. We have a functioning or police a force. judiciary. We have a judiciary. But what we are dealing with here You're is crimes contradicting your committed president, 14 years Secretary. ago to 2019. We're talking about a timeline, Your Honor, that we were not even here yet, and that it was very hard. Ma'am, may I continue? Yes, carry on. Well, yes. it was very difficult for us. We made our No, the commitments. President made it very clear. We made our commitments to the United Nations that we would investigate all of these crimes committed during the drug war. And it was not a very easy task, ma'am, because the people that we expect to be cooperating with us were not. So, although we're still doing our investigations on the EJ case, on the extrajudicial killings committed during that time, Yes, I'm not reviewing the drug war. This is a Foreign Relations Committee hearing. Yes, ma'am. But in this statement, the President clearly means jurisdiction over individuals. It's very, very clear. There's no area for quibbling. And if you say there's jurisdiction over individuals, I don't believe that you are in agreement with your President. As a matter of fact, the ICC does not try countries, after all. They do try our individuals, views however. evolved during times, at times. And I don't So you know do admit if he that still you- has the same view up to today, because we are talking about a clip which was done 1.5 years ago. Our minds can change, ma'am. We cannot just stay in one rut and say that this is the absolute, because our minds may change, and we are allowed that by the law of man and the law of God. Yes, of course. Of course, we all change our minds, and Mr. Secretary. So you are saying that the President changed his mind. Well, When did he I change cannot his speak mind? for him, Madam. I cannot speak for him. Your conclusions are really your own, and I cannot adopt your conclusions here. They're not my conclusions. It's a bold statement, which really. But your does not- statements of belief are your own, ma'am. I cannot adapt to your statements of belief, but I respect them. The statement of the President is very, very clear-cut. I would like to show also a letter in December of 2023.
do we have it on hand? Can you enlarge it so that it's much clearer? Kitang-kita mo dito yung itong ginagawa ni Amy, no, na talagang may halong yung On screen is a letter gusto dated niya 15 December 2023 addressed to Vice masira President Sara talaga, Duterte, no? where the President says that the jurisdiction of the ICC over the Republic after the effectivity of its withdrawal is very much in question, and I'm certain that all the members will echo my views on the matter. Would you like to comment? Anyone now would like to comment on the said letter? Is it correct that if this was in fact a work in progress, as stated by Secretary Remulla, as of 15 December 2023, all the secretaries and undersecretaries already holding such positions at that time also viewed the ICC as having no jurisdiction over the country, as stated by the President himself in the letter? We did not assist the ICC, ma'am. We continued with the very tenor of the letter. That we did not assist the ICC. We never had contact with them. We'll go The there. investigation that they conducted was through their own methods, and we did not in any way assist them. As said in your letter, we cannot. It's we not did my not. letter, sir, it's the President's. It's a president's letter. We did not assist them. Yan. So mabuti na lang at si Secretary Remulla ay talagang talagang wala siyang takot na sagutin, no, itong si Ivy. At kita niyo naman, mga kaibigan, no, talagang maayos talaga yung pagkakasagot ni Secretary Remulla. Siyempre, guys, magaling yan eh. Magaling po yan si Secretary ng Secretary ni Secretary Boying Remulla. Magaling po yan, mga kaibigan. Naalala niyo noon sa panahon ni Duterte, di ba, nasa Kongreso pa yan. Naalala niyo yung tungkol sa ABS-CBN, di ba? Yung hearing noon yan, si Secretary Remulla, tapos andun din si Marcoleta. Magaling yan si Secretary Remulla, kaya ngayon ang kinuha ni PBBM na DOJ Secretary. Kita niyo, mga kaibigan, no? Mabuti yan na nagre-ribat-ribat siya talaga kay Senator Amy. Yung talagang na-re-rebat niya kung ano yung mga sinasabi ni Amy. Kitang-kita natin, mga kaibigan, no, na may may motibo na parang sa tingin ko, sa opinion ko, sa nakikita ko kay Amy, mukhang may plano talaga sila, no? With Sara Duterte, na mukhang gusto yata nilang ipahiya ang gobyerno, gusto yata nilang sirain ang gobyerno, sirain ang tiwala ng tao sa Pangulo, sa administrasyon, para nang sa ganun ay, alam niyo na, makalugar, no, si VP Sara Duterte. Yan po, mga kaibigan, yung nakikita ko dyan. Kaya itong si Amy ay nagpatawag ng hearing dyan sa Senado. Kasi guys, kung titingnan natin, kapatid ka ng Pangulo. Nasa dahig na si Duterte. At si Duterte po, alam naman natin na 30,000 ang namatay sa kanyang drug war. At hanggang ngayon ay sumisigaw pa itong mga biktima, itong mga kamag-anak ng mga biktima. Sumisigaw pa rin sila ng hustisya. Hindi na nila nakikita yung mga namatay na mga biktima na kanilang mga kaanak. Pero itong si Duterte, nakikita pa rin niya, no, ang kanyang mga pamilya, at nakikita pa rin siya ng kanyang mga pamilya, at nayayakap pa rin, no, mga kaibigan. Pupunta lang sila ng dahig, okay na, di ba? Makikita nila si Duterte. Pero yung mga biktima, wala na, forever nang wala, di ba? Kaya yan, mga kaibigan, hindi nakikita yan ni Amy, no? 9 or 2010. And that law, that domestic law, is what we adhere to in this case. Are you referring to RA 9851? Yes, ma'am. Because you indicated the date of 2009, is that correct? Yes, ma'am. Thank you. So therefore, we are not members of the ICC. We are not members of the ICC since President Duterte withdrew our membership in 2018, effective 2019. Okay. That being the position of the DILG, I assume that Secretary Remulla in the DILG also maintains the same. Yes, ma'am. I defer to the wisdom of the Department of Justice. And the PNP, General Marbil, please. Yes, Madam Chair.
Thank you. If that is therefore an unqualified yes, and you are in agreement with the President that the ICC has no jurisdiction whatsoever, what was the DOJ referring to as the ICC's jurisdiction in the Philippines being different from us being a member? What is the distinction, please? Ma'am, the ICC tries people for individual crimes, not states. So the Philippines, as a state, cannot be called upon by the ICC to do something for them. But when the ICC Correct. is running after individuals who are Filipino citizens, then that obligation becomes another kind of obligation. So that therefore the Senate ratification of the ICC at the time that it was ratified is of no weight. Regardless, you will fall under the jurisdiction of the ICC under Well, for the so-called individuals- international. Yes, madam, humanitarian- that is your belief, DOJ. Yes, madam. When there are Regardless of individuals the party being or not when of the there are party? individuals being asked by the ICC to explain, it is another matter. As a state is different from an individual. We all know that we have to. I think that is The not the individuals question. being charged by the ICC will have to face the ICC. I'm perplexed. The DFA made it very clear True. that as we withdrew, we are no longer a state party to the treaty. And now you're saying that we can nevertheless fall under the ICC, under the generic rubric of international humanitarian law. So it doesn't matter whether you sign or do not sign, whether Yes, ma'am. you ratify It or doesn't do not matter, ma'am. ratify. It doesn't makes matter. no difference. Doesn't make any difference anymore. Are you certain? I'm certain. Okay, Attorney Saret, please, from DFA. Is that the position of the DFA? Madam Chair, I concur with my USEC, the current acting SFA, that as far as we are concerned, we're no longer members of the ICC, ma'am. And as non-members, can we possibly fall under the jurisdiction of the ICC under the rubric of international humanitarian law? Is that correct? Yes, ma'am, I think, because we, under the What's the use of signing or ratifying a treaty if it bears no weight? Makita natin, si Amy, ang tinatanong niya lang dito at ang gusto lang niya ditong ipalabas, mga kaibigan, kung nagigets na natin yung gusto niyang palabasin dito Gusto niyang palabasin na illegal ang pagkakaaresto kay Duterte. Yan ang gusto niyang palabasin, no? Kahit na sabihin niya na hindi naman or whatsoever, no? Pero kitang-kita ng taong bayan na yan talaga ang gusto niyang palabasin, na illegal ang pagkakaaresto kay Duterte. At dahil illegal, mga kaibigan, ang sa tingin niya, ang pagkakaaresto kay Duterte dahil illegal, ay dapat na ito ay kumbaga pabalikin sa Pilipinas. Pero alam naman natin na wala nang way, wala nang dahilan para makabalik pa ng Pilipinas si Duterte. Ang pagkakaalam ko, mga kaibigan, meron ng isang akusado ng ICC, no? Narinig ko ito na isang akusado ng ICC na nung siya ay natsugi, doon na rin inilibig. Yun yung pagkakarinig ko, merong isang akusado noon ng ICC na siya din ay nahatulan, tapos nung siya ay natsugi, doon na rin siya inilibing at hindi na siya nakauwi ng kanyang bansa. No? So, ito, mga kaibigan, consequence kasi ito ng mga ginawa noon ng Duterte administration. Na ilang beses sila na binigyan ng pagkakataon para magbigay ng mga statement, magbigay ng kanilang mga affidavit or ng kanilang sagot doon sa mga investigasyon ng ICC, pero hindi sila nakikipagtulungan. No? Kung nakipagtulungan lang sana sila noon, sana hindi ganito ang mangyayari. At kung sana inayos lang nila ang kanilang drug war, na hindi puro chugi-chugi-chugi, sana walang ganito mangyayari. So, kung ano man ang nangyari dito kay Duterte, ito po ay consequence lang ng kanyang mga ginawa nung siya pa ang Pangulo ng Pilipinas. Diba? So, huwag nilang isisisi ito sa bagong administrasyon dahil unang-una sa lahat, hindi naman ito kasalanan ng ating Pangulo.
Diba? Kaya maling-mali po na isisi nila ito kay PBBM. No? Pero eto mga kaibigan, ang nakikita natin ngayon na eto, dito yung tumbok eh. Ang isisi, yung mga nangyari ngayon na kesyo illegal daw, no? Illegal daw ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. So isisisi nila ito sa administrasyon ng Pangulong BBM. Pero sana, sabi ko nga, kung gaano sila kapassionate para ipagtanggol si Duterte, sana ganun din sila kapassionate noon habang napakaraming mga namamatay sa war on drugs. Habang maraming mga Pilipino na naaabuso ang mga karapatan at hindi man lang nabigyan ng due process. Hindi man lang nabasahan ng Miranda rights at hindi man lang inaresto, hindi man lang napusasan, kung hindi diretso na agad sugi. Diba? So, kaya mga kaibigan, no, napaka-hipokrito ni Amy. Napaka-hipokrito niya para questionin yung nangyari na pag-aresto kay Duterte. Samantalang hindi naman niya kini-question at hindi naman siya umangal sa war on drugs ni Duterte na kung saan ang mga Pilipino, mga maliliit, mga mahihirap ay nangangamatay. Diba? So, mga kaibigan, bago tayo pumunta doon sa susunod na video dito sa Senado, gusto ko munang ipakita sa inyo mga kaibigan, no? Ang isang video ni Sara Duterte. Sa akin, maalala ko, sinabi niya talaga sa akin, paulit-ulit habang ako ay lumalaki. Ikaw, sabi niya, hindi ka tao sa paningin ko. Napaisip ako noon, diba? Sabi ko, pusa o aso? Sabi niya, hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka abogado o doktor. Totoo yan. So paulit-ulit niya yan na sinasabi sa akin. So syempre, pag ikaw bata ka, di ba? Papasok yan paulit-ulit dyan sa iyo. So ako din, habang ako ay nag-aaral, nung ako ay lumalaki, nag-aaral ka, elementary, high school, napasok na sa isip ko. At 4 years old ha, hindi ko alam, baka sa tiyan pa lang, sinasabihan ako ng tatay ko, ikaw, hindi ka tao. O hindi ka... Kasi 4 years old pa lang, sa yearbook ko ng kindergarten, nakalagay doon, I want to be a pediatrician. Imagine nyo, hindi doktor ha. Alam ko kung ano ang specialty ko. Sabi ko, I want to be a pediatrician. Andyan pa yan hanggang ngayon, ang yearbook na yan. Kaya, So mga kaibigan, anong sabi ni Duterte daw? Anong sabi ni Duterte kay Sara? Maliit pa lang si Sara, mga 4 years old. Ikaw hindi ka tao. No? Ikaw hindi ka tao kung hindi ka magiging doktor or abogado. So sabi po ni Duterte, kung hindi magiging abogado o lawyer si abogado or doktor, kung hindi magiging abogado or doktor si Sara Duterte, hindi tao ang tingin niya dito. So, ang tanong ko mga kaibigan, kaya ba napakaraming mga namatay sa war on drugs na mga mahihirap na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, mga nakatira sa squatter area, mga nakatira sa mga slum area, mga mahihirap, mga hindi nakatapos kasi hindi naman pala tao ang tingin sa kanila ng dating Pangulong Duterte. Kasi lumabas sa bibig ni Sara. Lumabas sa bibig ni Sara Duterte na hindi tao ang tingin sa kanya ni Duterte. Sinabihan siya na ikaw hindi ka tao. Kung hindi ka magiging lawyer, kung hindi ka magiging doktor, hindi tao ang tingin ko sa iyo. So marirelate natin ito mga kaibigan sa napakaraming namatay sa war on drugs ni Duterte. 30,000. Kaya naman pala ang daming namatay kasi ang tingin lang pala sa kanila ni Duterte ay hindi tao. So kung titingnan natin, napakatapobre pala ni Duterte. Na ang tao lang pala para sa kanya kapag lawyer at saka doktor, yun lang pala ang tao. Kaya naman pala wala siyang keme na pagtutugigin yung mga kababayan natin na mga mahihirap kasi hindi naman pala tao ang tingin niya sa kanila. Di ba? Hindi tao ang tingin ni Duterte sa mga kababayan natin. Kaya naman pala pinagtutsugi lang niya ang mga ito. Dahil hindi naman pala talaga tao ang kanyang tingin.
Nakakahiya, no, mga kaibigan, no? So, ang nakakalungkot dito kasi yung mga sinasabi niya na hindi tao, yung mga pinagtutugin niya sa mga squatter area katulad na lang ng sa Tondo, sa Tala, Caloocan, sa Bagong Silang, Caloocan, mga mahihirap, no, na mga lugar, mga kaibigan, no, may mga mahihirap dyan na lugar. So, kita-kita natin, itong mga to bumoto din sa kanya yan. Pero pinagtutugin niya. Kasi nga hindi tao ang tingin niya sa mga to. Magiging tao ka lang pala kapag ikaw ay lawyer at ikaw ay abogado. Lawyer at abogado. Kapag ikaw ay lawyer at ikaw ay doktor, yun lang pala ang tao para sa kanya. Anong klaseng mindset yan? Grabe mga kaibigan, no? So, tuloy po natin. Ay, good morning po, Sec. Yung sa Hindi yan. Tayo, kaya na. Okay. 9 or 2010. And that law, that domestic law, is what we adhere to in this case. Are you referring to RA? Yan, tapos na yan. So, dito na tayo, guys. RA 9851 or our own local law? Ganyan. Pakausap ko lang sa Isipulong. Pakausap ko sa inyo. Tsaka Directly to That's for the courts to determine, sir. It's no, sir, please. As a former president, sir, as a prosecutor, and a highly regarded president, sir, and prosecutor. let me ask Sir, you. Saglit. Bago tayo pumunta sa topic na yan, no? Kasi pangalawang topic na pala yan, mga kaibigan, no? Magbibigay lang ako ng kumbaga conclusion, no, sa unang topic natin, no, tungkol po sa hearing na ginawa ni Amy. So, conclusion, no, wrap up tayo sa hearing. Ito pong hearing na to na ginawa ni Amy. Isa lang ang nakikita ko dito, yung motibo para palabasin, mga kaibigan, na mali ang ginawa ng Marcos administration, na mali ang ginawa nila sa illegal ang pagkakaaresto kay Duterte, at ipapakita nila, mga kaibigan, na inapi si Duterte at hindi siya binigyan ng due process. At pangatlo, kukuha sila ng simpatya sa mga tao, mga kaibigan, at palalabasin nila na kawawa si Duterte. Pero ang katotohanan, hindi po kawawa si Duterte. Pinagbabayaran lang niya ngayon ang mga bagay, mga mali, mga kasalanan na ginawa niya mula pa noong siya ay naging mayor ng Davao. Dekada na ito, mga kaibigan. Since 1987, nung siya ang naging mayor ng Davao, mga kaibigan, nag-start siya noon na magkaroon ng war on drugs. Diba? At dinala niya yan hanggang siya ay naging Pangulo ng Pilipinas until 2022. So, ibig sabihin, lahat ng nangyari sa kanya ngayon ay resulta lang yan, kanyang mga ginawa. Mga kaibigan, ang sabi nga, di ba, lahat ng bagay mayroong katapusan, lahat ng kasalanan ay mayroong kabayaran. Kaya kung ano ang nangyayari ngayon sa dating Pangulong Duterte, hindi nila dapat isisi sa Marcos administration dahil unang-una sa lahat, wala pa man si PBBM sa kanyang administrasyon, no? Hindi pa man siya nagiging Pangulo, ay meron ng kaso sa ICC si dating Pangulong Duterte. At ilang taon na humihingi ng hustisya itong mga biktima na hindi sila nagkakaroon ng hustisya dahil ipinagkait sa kanila ng pamahalaan ang hustisya. Di ba, mga kaibigan? Yun bang tipong humihingi sila ng police report sa mga presinto pero hindi sila binibigyan? Yun bang tipong humihingi sila ng mga ebidensya, ng mga CCTV, pero ang sasabihin, ay wala yung CCTV, sira. Yun bang hindi nakikipag-cooperate ang mga kapulisan dito sa mga biktima? Kaya paano nga naman makakapagdemanda ang mga biktima kung ganito ang nangyayari sa panahon ni Duterte? Kaya kung ano man ang nangyari sa kanya ngayon, yan na ang tugon ng Diyos. Yan na
ang kanyang karma. Karma. At hindi ito, mga kaibigan, hindi ito dapat isisi sa ating Pangulo. Sumisigaw sila ng due process. Hello, yung 30,000 na namatay. May due process ba yun? Hindi nga sila hinuli, hindi nga sila hinangkap, hindi nga sila binasahan ng Miranda rights, basta lang sila chinugi. Nasira pang reputasyon nila. Marami sa kanila, hindi naman gumagamit, hindi naman pusher. Pero, wag ka. Bigla-bigla. Kamukat-mukat mo, biglang naging pusher. Na hindi naman totoo. Sinira ang kanilang buhay, binakasan ang buhay nila. At the same time, sinira ang kanilang reputasyon. At the same time, mga kaibigan, wala na ang kanilang buhay at hindi na yan maibabalik kahit kailan. Kaya, gising-gising kayo, mga DDS. Hindi kawawa si Digong. Kung ano man ang nangyari ngayon kay Digong, deserve niya yan. Deserve niya yan, mga kaibigan. Hindi siya kawawa.